faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi sa inyong lahat na nakikinig sa FBK tonight. Diyan maaari sa Sikatuna Village sa Hillcrest Family Life Baptist Church. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa iba pang mga kapatiran na nasa iba't ibang sulok ng mundo, sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, kung kayo po ay inaabot ng ating tinig, magandang gabi po. So, bagamat nakakaranas tayo ng ulan at init ng panahon, alam ko na lahat tayo ay nagko-complain sa super El Nino at sobrang init talaga pag uminit. Pero alam natin na we only have almost a month na lang bago mag-enter ng bear months. At alam natin na yung panahon na yun ay nakaka-excite dahil ang mga tao ay nag-aabang na ng malamig na hangin ng Pasko. But hindi ko pa kayo babatiin ng Merry Christmas dahil mas type natin na mag-concentrate sa dapat nating talakayin ngayong gabi. Nagmumula po sa unang Juan 3:12, just one verse, ang paghuhugutan ng ating talakayan ngayong gabi. Itong sinasabi sa verse 12, let me read it in English, then I'll read it in Tagalog. Do not be like Cain, who belonged to the devil, to the evil one, and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own actions were evil, and his brothers were righteous. Tagalog, na hindi gaya ni Cain, na siya'y masama. At pinaslang ang kanyang kapatid. At bakit niya ito pinaslang? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matutuwid. Yan po ang verse 12 ng unang Juan 3. At ito po ay pinamagatan kong huwag tularan na kamamatay. Alright, so gusto ko munang tingnan, ibase ulit doon sa binasa. Kasi dito sa verse 12 po ay mayroon talagang derechahang kautusan. Derechahan po kasi verse 12 says, do not be like Cain. Huwag tularan. Huwag tularan si Cain. Yan ang utos. Bakit kaya wag tularan? Ano ba ang pagkatao ni Cain? Kung titingnan natin yan lang naman, isang verse na ito, sinabi nga dito na siya ay masama. So, ang pagkakadescribe sa pagkatao ni ni Cain ay siya ay isang masamang tao. At sabi, hindi lang siya tinaguri ang masamang tao, kundi sabi dito, pagmamay-ari ng dyablo. Gusto mo bang tawagin ng nagmamay-ari sa'yo ay dyablo? Sometimes, some time ago, tinawag ni Jesus na ang mga tao na hindi kumikilala sa Kanya, sa God the Father, ay mga anak ng dyablo. So we were once. Diba? We were once, we once belonged to the devil. But ngayon, as for me, and I know, hopefully, as for you, sure na sure tayo na hindi nagmamay-ari ng buhay mo ang dyablo. Okay? But here, Cain is being described na ang nagmamay-ari sa kanya ay dyablo. Bakit kaya? Ano bang ginawa niya? Pinaslang naman lang niya ang kanyang kapatid. He killed Abel, his brother. Bakit?
kung makikita natin, sabi doon, masama kasi ang mga kilos nitong si Cain habang matuwid ang kanyang kapatid. So, may comparison. Natatandaan nyo ba mga kwento sa Biblia? Pagka nagko-compare ang mga magulang, kino-compare ang mga anak. May paborito si tatay, iba ang paborito ni nanay. Ano nangyayari? Nagkakaroon ng jealousy. Kaya dito, eto, kino-compare si Cain at si Abel. Si Cain masama, si Abel matuwid. Alright, yun ang mga premises. So, anong mapupulot nating mga aral sa buhay ni Cain according to 1 John 3 verse 12? Ang una kong nakita ay dahil ang pinag-uusapan dito sa verse na ito ay puot or hatred. So, tingnan natin, ano bang pinagmumulan ng puot dito? Sa pagtiningnan natin, ang hinanakit, bitterness, puot, hatred, yung mga sama ng loob, resentment, ay nagmumula kay Satanas. Siya ang pinag-uugatan ng lahat ng kasamaan. Okay? So, kaya pagka nakakaramdam ka ng kakaiba sa puso mo, sa isip mo, nakakaramdam ka ng some kind of panibugho, nakakaramdam ka ng some kind of sama ng loob sa kapwa, kapatiran o kapamilya, dapat ingat po tayo. Takbo ka agad kay Jesus, sa Holy Spirit. Let's run to God. Kasi po, alam natin na tayo'y uudyukan ng pinagmumulan ng puot na yan. Sino? Si Satanas, ang dyablo. Dito, hindi naging anak ng dyablo si Cain dahil pinatay niya si Abel. Kundi, dahil nakalinya ang kanyang spirito sa dyablo. Kaya niya pinatay si Abel. Okay? So, kumbaga, ang pagpatay niya kay Abel ay, tawag dito, yun lang ang naging outgrowth of yun lang ang nangyari dahil ang kanyang utak o ang kanyang espiritu ay nakalinya sa dyablo. So, sana malinaw po sa bawat isa sa atin. Kaya every time na nakakaramdam tayo ng mga bagay na ito sa ating puso, lalong-lalong na sa mga mahal natin sa buhay, palagi natin ingat tayo. Lalong-lalo na po pagka tayo'y nasasarapan na ikalat, ipagsabi. Diba? Bakit kuminsan kasi napapagsabi? Kasi naghahanap tayo ng kakampi. So, napaka maselan po ito. Kumbaga, dapat ingat tayo. Hindi po tayo tatakbo sa kung sino man na tao kung tayo ay nakakaramdam ng hinanakit, puot, laman ng loob. Huwag tayong tumakbo sa tao. Tumakbo po tayo sa Diyos. Kasi sigurado na pag tayo tumakbo sa tao at ang imbis na nanalangin ka, nachismis ka na. Diba? So, yun po. So, kagaya nga po dito na sinabi sa verse 1, babalikan ko lang yung verse 1 kasi meron ditong kinalaman. Sabi nga dito, dahil dito'y hindi tayo nakilala ng sanlibutan. Sapagkat siya'y hindi nakilala dito. Si Jesus ang sinasabi na hindi nakilala si Jesus ng sanlibutan. Kaya hindi rin tayo kikilalanin. Kasi, so in short, pagka natin ang opposite direction nitong verse na ito,
Parang sinasabi lang na kasi ang kilala lang ng mundo ay yung mga galaw ng mundo. So kung tayo ay tagasunod ni Kristo, dapat hindi tayo gumagalaw katulad ng galaw ng mundo. Ayun po. So, ingat po tayo pagdating dyan. So, saan po nagmumula ang puot? The devil. Ngayon tingnan natin, ano ba yung nagbuyo? Ano ba yung nagbuyo? O kaya ano bang nagudyok? Para makagawa, para magkaroon ng hatred, para makagawa ng krimen as karumaldumal as a murder. Mahalagang maunawaan na walang ginawang masama si Abel kay Cain. Kaya hindi si Abel ang nag-udyok para patayin siya. Wala siyang alam eh. Kasi ang ginawa niya lang ay mamuhay ng matuwid. So, ngayon, bakit siya papatayin ng kanyang kapatid? Ang puot ni Cain ay pinasiklab ng panibugho or jealousy. Bakit? Dahil aprobado ng Diyos ang matuwid na pamumuhay ni Abel at malugod na tinanggap ng Diyos ang kanyang mga handog. So, nag-jealous siya. Yeah. So, pero kung tutuusin, kung titingnan natin, saan siya nagagalit? Siyempre, nagagalit siya sa nag-aproba. Diba? Wala namang kamalay-malay si Abel eh. It's God who approved. Kaya nakakatakot po talaga mag-entertain ng itong mga ganitong mga bagay na to. Kasi, ang nagiging kaaway natin, ang nilalapastangan natin, si God. Kaya alamin natin palagi, ang nag-udyok, paano tayo inuudyokan? Kasi pag nakita natin at the other side of it, pag uudyok para kamuhian ang Diyos. Di po ba? When we have all this. Alright, so kita na natin dalawang bagay. Saan nagmula ang puot? Paano ano bang nag-udyok para ipakita ang puot? At ang dito, yung pangatlo din, spiritual na angkan. Merong spiritual na angkan na pinapakita dito sa verse. Ito kasing si John, malimit gumamit ng sistemang parang dalawahan sa paghahambing ng mga kaisipan o mga bagay. Halimbawa, na-mention ko na nga na ang preceding actually nito ay yung love. Ang pinag-uusapan ay love versus hate. Kaya ito dito, sa verse na ito, pinag-uusapan natin ay hate. Pero yung previous, pinag-uusapan love. I think, Pastor Ruel, I think, discussed it last night. Pero ngayon, tingnan natin. Pag sinabing sistemang dalawahan, palaging pinagambing kagaya ng liwanag versus kadiliman. Hindi po pwedeng pag-compare mo yung kasamaan versus kadiliman. Pareho lang sila. Di po ba? So, liwanag versus kadiliman. Anak ng Diyos versus anak ng Diablo. Pero kadalasan nga, pag minention ang anak ng Diablo, kadalasan sa Tagalog, ang ginagamit natin ay kampon, di ba? Kampon ni Satanas. Narinig natin yan sa mga teleserye, di ba? Kampon ng Diablo versus anak ng Diyos. Diba? Alright. Anong sinisimbolo dito? So, sinisimbolo ni Cain dito kasi pagko-compare nga. Sinisimbolo ni Cain ang hindi makadiyos. Ang sinisimbolo ni Cain ng pagiging hindi makadiyos ay ang sistema ng sanlibutan na umuusig sa mga namumuhay na kaalyado ng Diyos. So, hindi makadiyos si Cain versus mga namumuhay kaalyado ng Diyos. So, dalawang angkan. Di ba? Sa Bible, malimit yan. Pag-uusapan talaga, ang angkan, ang pamilyang pinanggalingan, ang lipi, di ba? Ang nang lahi, anong lahi ka, saan ka nagmula, di ba?
The Bible stresses it very much. Kaya ngayon dahil napag-usapan ang angkan, ang tanong natin, sino bang kaalyado mo? Saang angkan ka? Ikaw ba ay kaalyado ng Diyos? Angkan ka ng Diyos? O kaalyado mo ang Diablo dahil kampon ka ng Diablo? Diba? So, it's always a choice. Remember, there are always two things being compared. Saan ka lumilinya? Saan ka lumilinya? Ikaw ang pipili. Hindi ka ililinya ng Diyos. Kasi ginawa na ng Diyos ang lahat ng paglilinya. Ang gagawin mo na lang ay mamimili ka saan ako lilinya. Diba? Very important. That is our own responsibility. Tayo ang luminya kung saan natin gusto. Hindi tayo dito pinipilit. Now, okay, after seeing all these things, paano natin ito isasabuhay? Kasi kailangan isabuhay. Diba? First thing to do is usisain natin ang ating puso. Suriin ang ating puso. Ang question is, may kinikimkim ka bang panibugho, kapaitan, hinanakit, o sama ng loob kanino man? Kapamilya man yaan o kapananampalataya? I am also asking myself, let's search our soul. Let's search our mind. Tandaan natin, what we think will go down to our heart. The emotions catches it. What we think goes down to our, and it is being caught by our emotions. And our emotion will push our lives to act it out. Ikikilos natin yan. So kung galit ang ini-entertain sa pag-iisip, bababa sa puso, galit. Galit talaga. At mamaya-maya, mangbabato ka pa ng tsinelas. Diba? At dahil nga, yun nga, ang pagbato ng tsinelas, itutulog ka na ng puso. Batuhin mo na nga kaya yung tsinelas. Diba? Ang gaganyan. O kaya pati sa pagbibigkas natin, sa bibig natin, diba? So, from the mind to the heart to action. Let's be careful. Dito pa lang sa mind po. Kaya nga kailangan usisain eh. Usisain ang ating puso at isipan. Meron ka bang kinikimkim na panibugho, kapaitan, hinanakit o sama ng loob kanino man? Lalo na sa kapatiran o kapwa mananampalataya. Tandaan. Babasahin ko na po ang verse 15 kahit sa susunod pang mga araw yun. Kasi gusto ko lang dito i-correlate doon sa tinatawag na hatred o pagkapuot. Ito ang sinasabi sa verse 15. Ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Murderer. Gaya ni kasi Cain, di ba? Nag-umpisa lang siyang magalit eh, napuot. Di ba? Anong ginawa? Ang ending, naging murderer. So tayo daw, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan, hindi pa pwede daw pagkalooban ng walang hanggan, ay hindi nananatili sa sinumang mamamatay tao. In short, so ang mamamatay tao, ang hatred, equal na yan. Hatred is equal to murderer. At walang mamamatay tao, papasok sa heaven. Hindi pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Therefore, kung may hatred ka because it is equivalent to murder, wala kang karapatang sa walang hanggang buhay. Again, make your choice. Mamili po tayo. Mamili po tayo. So again, anong gagawin para maisabuhay? Suriin ang mind at ang puso. And then, mamili ka. Mamili ka. Okay. Pangalawa, pagtagumpayan ang pamamaraan ng mundo. Ibig sabihin, let's overcome the world, the patterns of the world. Asahan. Expect, asahan mo na may opposition ka kung susubukan mong mamuhay ng matuwid. Kagaya ni Abel.
kagaya po ni Abel, na pinili niya lang namang mamuhay ng matuwid at maghandog sa Diyos ng akarapat-dapat. O anong nangyari? Kinapuotan ni Cain. So, ganun din po sa atin. Kung si Kristo nga po, kinapuotan ng sanlibutan si Jesus. Kaya, maaaring kapuotan ka rin. So, let's not expect an easy life dito sa mundo. Because if you live for God, the world will hate you. So, dahil po ganyan katindi ang ating sitwasyon bilang mga tagasunod ni Kristo, siguraduhin nating nakaangkla ang tugon mo sa pag-ibig na may sakripisyo. Ibig sabihin, kung mayroong mga ganitong mga bagay na nakakapuot, na nakakagalit, may ganito, siguraduhin po natin na ang tugon natin sa mga bagay na yon ay ang pagkapit ng husto sa pag-ibig o ang pag-angkla ng ating tugon sa love na may sacrifice, even unto death. Ang dami na pong pinatay ng mga Kristiyano dahil tagasunod ni Kristo. Pero pinili nila na suungin ang sitwasyon na yon para nga naman kung ano, pagkatapos na barilin sila o pugutan ng ulo, pagdilat ng kanilang mga mata, mukha ni Kristo ang kanilang nakita. Again, mamili ka. Maiwan ka dito sa mundo o pagising mo, ang nakita mo ay mukha ni Kristo sa langit. Make your choice. Father, thank you so much for reminding us na gayon na lamang ang pag-ibig mo sa sanlibutan. Na kahit kami makasalanan pa, inibig mo kami. Pinadala mo si Kristo. Sinuong niya lahat, including death. Para ang sino mang tumanggap sa Kanya bilang Panginoon na tagapagligtas ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Father, we would like to live with you forever and ever. We would like to take that opportunity, Father. That hope, Lord God, that you have given us even here on earth. We hold on to it, oh God. Ayaw namin, Amang Banal, na lumayo sa iyong presensya. Gusto naming mamuhay ng maayos na lifestyle, Amang Banal. Kahit kami ay kaupuutan ng sanlibutan. So, Father, take hold of us. Dahil wala po kaming kakayahang humawak ng matindi. Panghawakan mo kami, Amang Banal. Check our hearts, Lord God. Help us, Father, as we check our hearts. And Lord, help us also na makapamili kami ng tama. And Lord, ang pipiliin namin, Amang Banal, ay ang pag-ibig na pagsasakripisyo. Help us to love, O God, even with greater sacrifice. Because you would like to offer our lives pleasing to your sight. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen.